Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time, collective. I wanna tell, ay ulitin ko, parang ano to palang pa, ano tong eto, palang ba talaga o so upright talaga siya guys, no? Upright. May nakatusok sa'yo ngayon na parang arrows. Parang tinra-idrop ka. What's with this Ten of Swords? Betrayal. Tinra-idrop ka. No. May mga nakatusok na arrows. Arrows, let's see. Arrows. May mga nakatusok na arrows ano pa rin dito, yung, kunwari, sword lang to dito, pero arrows yan. Like, negative arrows. O, parang satanic arrows. Na, yan na yung mag-influence isipan mo. Yan na yung, kung ano yung sinend sa'yo na arrows, na pumasok sa'yo, tumalab sa'yo. Yan na yung iisipin mo. Yan na yung, mag-occupy sa isipan mo para maka-experience ka ng anxiety or depression or mag-overthink ka. And, well, sa kabila ng merong na unite sa yung arrows, may blessing kang matatanggap. A new beginning, new love. Ano tong Ace of Cups na matatanggap mo, na ma-receive mo. Ma-receive mo yan. Madami to. Ano tong Seven of Cups dito? Ma-receive mong blessing or new love. Babalik sa'yo. Ano tong babalik sa'yo? It's reformation. Person na hindi makapag-travel. Nasa malayo to, pero hindi natuloy ang pag-travel niya. It's a person na hindi kompleto yung buhay niya. Babalik siya sa'yo. Isa yan. Ano pa yung iba? Star, pwede sikat na tao to, or pwede kasikatan din, no? What's with the star here? It's a person na hindi din defensive, parang sikat na tao yan, or popular, kilala, positive. And parang nagdurusa siya ngayon na mari nagkasakit or na left out in the cold, kung alin man dyan na left out in the cold or nagkasakit o nahirapan siya, nawala siya sa buhay mo, nahirapan siya kasi naging cold ka, nahirapan siya kasi parang nasaktan siya, nahirapan siya, dinamdam niya yung naging cold ka sa kanya, yung nagtaas ka ng wall, mga ganon, yung naging unemotional ka towards sa kanya. Kasi tinandaan mo yung mga nagawa niya sa'yo mali. Hindi mo kinalimutan. Tinatak mo sa isipan mo. Ganon. Emperor. Gusto ka niya asawahin, no? For clarification with this King of Swords. So, nasaktan talaga siya kasi naging cold ka sa kanya. Dahil naging cold ka, emotional towards sa kanya, tinandaan mo yung mga nasabi niya sa'yo na masakit. Ganon. Hindi. Tinandaan mo yung nagawa niya sa yung hindi maganda.
baka hindi maganda. No, tinandaan mo yung parang hindi mo kinalimutan na tinatak mo sa isipan mo yung pagbaliwala sa'yo. Pwedeng ganun na. Yun, yung pagbaliwala niya sa'yo. Tinandaan mo, tinatak mo sa isipan mo. Yung ginawa niyang pagbaliwala sa'yo na lumayo siya, na iniwasan ka niya. Yung ganun, parang wala nang pakialam sa'yo, anong banaliwala ka niya. Tinandaan mo yun, tinatak mo yun sa isipan mo. Yan. And, what's the Emperor here? Gusto niya magkabalikan kayong dalawa at gusto niya mapangasawa ka. Gusto niya maging partner ka with the Emperor. More clarification sa Emperor dito. Yan ang minamanifest niya. Mapangasawa ka. Yan ang mariniling niya. Or mga hinihiling niya through spiritual, mga wishes na through spiritual, o mga ginagawa niya na spiritual, kung may ginagawa mo siyang spiritual, alam niyo na, para makabalik siya sa'yo, para pwede din makarecover ka na sa heartbreak, no? Para makarecover siya sa heartbreak, para mapangasawa ka niya. Ano to hindi niya na in-isolate yung sarili niya. Tapos na siyang makapag-introspect at maliwanagan, maklaruhan na anong desisyon niya na, dahil nag-introspect na yan Nasawahin ka. Yun ang desisyon niya. Ang mapangasawa ka. Merong Emperor and Hierophant. Hindi magtagumpay ang desisyon niya. May ginagawa to para hindi magtagumpay. May gagawin siya para hindi magtagumpay itong merong gustong mag-reach out sa'yo continuously. Someone na meron kayong soul connection pero in separation kayo ngayon. O soulmate mo na in separation kayo ngayon. Ito. Ang gusto nito, Emperor, hindi magtagumpay ito. Huwag niya na kontrolin. Kung gusto niya mag-take ng action sa'yo, na mag-reach out sa'yo, dahil gusto niyang mapangasawa ka, huwag niya na kontrolin yung iba. Kumbaga, paunahan na lang kung sino ang mauna sa kanila. Huwag niya na kontrolin ang love life mo, ang buhay mo. Kung mag-take siya ng action, di mag-take siya ng action na puntahan ka, huwag niya nang dayain. Kasi, sabi ng buhay, yung mga taong madadaya, yung mga taong gumagawa ng scheme and deceit, para ng witchcraft, may parusa ang Diyos sa mga kaluluwa ng mga yan. Alam niyo na kung ano yan. Kaya huwag niya nang try na kontrolin, dayain, no? Yung buhay mo, yung love life mo, at yung mga taong gusto mag-offer sa'yo ng offer. Ba't niya pakialaman? Yung buhay mo. Baka ikaw nag-antay ka din ng the one na darating na sa buhay mo. Tapos kung kontrolin niya, baka matagal mo na inaantayan na makapagbago ng buhay mo, na para mabago yung sitwasyon mo, para gumanda na yung takbo ng buhay mo, para gumanda na yung buhay mo, para makaalis ka na sa stagnancy. Tapos siya, pakialaman niya, kukontrolin niya, pati yung mag-offer sa'yo ng love offer. Kung ayaw niya mag-take ng action, mag-offer sa'yo ng love offer, wag na siyang mangontrol. Hindi, wag siya mag-offer kung ayaw mag-offer ng love offer or relationship or
or kung ano mag-gift, kung ayaw niya kanyang kontakin, hindi na kontrolin pa niya yung iba na gusto mag-offer sa'yo. Pakialaman niya yung buhay mo. Na actually, kung ikaw, hindi ka naman mangialam sa buhay niya. For sure. Hindi ka naman ang control sa buhay niyan, malamang. But yung buhay mo ang pakialaman niya. So, yan. Gusto ko niya talaga mapangasawa. Itong taong to. Huwag na siya mang-control. Kung gusto niya mag-offer, di mag-offer siya. Kung ano yung offer niya, pera, o tulong, o relationship man, o mag-reach out man sa'yo, edi gawin niya. Huwag na siyang gumawa ng mga kabalastugan, huwag na siyang gumawa ng kademonyuhan, huwag niya nang pakialaman yung takbo ng buhay mo, huwag niya nang kontrolin ang buhay mo. Dahil may buhay din naman siya at hindi mo naman siya kinukontrol, malamang. Hindi mo na kinokontrol ang love life niya, kung sino mag-offer sa kanya, kung sino mag-reach out sa kanya, kung sino kausapin niya, ba't ikaw kontrolin niya? Pati yung mag-offer sa'yo, kontrolin niya. Napaka-unfair naman nun. So, ano pa ang darating sa'yo? Itong hiwalay, separation, Empress, or ikaw to na maging Empress. Let's see, ikaw ba to maging Empress na? Tanong ko, ikaw nga yan. Maging impress ka na, yung energy mo, maging attractive, maging abundant yung buhay mo. Parang nasa iyo ng lahat, no? Parang mag-blooming ka na, ganun. Pero, there's separation here, or parang may hiwalayan na mangyari, or ma-separate ka sa karelasyon mo. At maging tahimik na yung buhay mo, tahimik na isipan mo, panatag na yung isip mo, makatulog ka na mahimbing, no? Gabi-gabi, hindi ka na ma-insomnia. Yan. Ano pa ang darating sa buhay mo? Offer, may mag-reach out sa'yo. Sino to mag-reach out sa'yo? Itong decisive na mag-take na action na parang impatient na pursigido, no? And fiery, and positive siya, passionate na mag-take na action para na mamadali. Kaso may third party to, para bang mamamangka siya sa dalawang ilog, ganun. Parang ganun. May third party. Wala naman. May lumabas dito ang 3 of Cups. So, makipag-reunite to. Pwede din kasi reunion. So, this is reunion. Gusto makipag-reunite sa'yo. Ito, kasi may 3 of Cups dito. Pwede din kasing reunion yung 3 of Cups na yan. Makipag-reunite sa'yo. Yan. Ayan pa, darating sa'yo. So, may makipag-reunite sa'yo na darating sa'yo. Yan. Ito namang isa na may soul connection kayo. Pwede soulmate mo yan. Anong nais sabihin sa'yo? 2 of Cups. What's with that 2 of Cups and reverse here? Na-separate to sa kanya, no? Yung ginawa ng iba, may ginawa action, may ginawa yung iba sa kanya, no? Na parang mga parang mga immature ang gumawa sa kanya, na pinaklouded yung judgment niya, yun na na-separate to sa kanya. Yan. Ayan. Hindi na daw siya kontrolado nung na-control sa kanya, nung napaklouded ng judgment niya. Hindi na daw siya restricted. Kung gusto niya mag-take na action, mag-take siya ng action, hindi yung witchcraft. Hindi yung idaanin niya sa spiritual. Ang gawin niyang action, kontakin ka niya. Kausapin ka niya kung anong gusto niya mangyari sa inyo, kung anong offer niya sa iyo. Kung gusto niya ng relationship, edi umaksyon na siya agad, no? Mag-offer na siya ng relationship. Hindi na pati yung mag-offer sa iyo ng iba, kontrolin niya, kaya gusto niya siya lang mag-offer sa iyo. Tapos
patras abante siya, mag-offer, or hindi siya matutuloy, huwag na nagpakialaman ng buhay mo. Kung ganyan, huwag na siya mangialam sa buhay mo. Ba't ka pa kontrolin yung buhay mo? May buhay siyang kanya, hindi mo naman ata pinapakailaman yan, hindi mo naman ata kinokontrol yung buhay niyan. Baka hindi mo ginagawa ng, ano yan eh, mga deceit yan eh. Malamang, siya gumagawa ng deceit lang. So, yan. Ito na lamang guys, for